That's also part of resiliency, Yeah. na papaano ka mag-a-adapt sa changes. Opo. Slowly, they are learning that social media alone cannot fulfill, Yeah. no? Opo. Kung wala kang savings, hindi mo Opo, maitatawid yung opo. Ang negosyo kumpanya, mo. opo. Tsaka Oo. malaking kailangan mong itawid Malaki, pagka-crisis. tama Oh my ka, God, sa oo. totoo lang po. Isa pa, Opo. good credit line. Good. Oh, yes po. Opo. Okay? Pag napagkatiwalaan ka, kahit sino man yan, tao, at humiram ka, umutang Opo. ka ng pera, kailangan bayaran mo. Yes po. Sa negosyo, napaka-importante po ng Yes. credit line. Oo, lalo na, halimbawa, sa bangko, humiram ka Opo. ng pera sa bangko, kailangan bayaran mo yan. Kasi pag hindi, sino pa Opo. magtitiwala Credit score mo, sa'yo? lagot ka. Opo. Oo. Sa business, hindi naman po magsusurvive ang negosyo pag hindi ka rin nakakautang. Tama. Totoo po. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mr. Daryl Abueva, isang advertising expert, businessman, scuba diving coach, at isang caricature artist. Si Mr. Abueva po ang tumatayong chairman ng Advertising Associates Incorporated at ng Out of Home Advertising Association of the Philippines. Mayroon po siyang master's degree in business administration mula sa University of Santo Tomas. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong layunin, pamamaraan, perspektibo at pangarap dito sa mundo. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. So maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation namin na mag-guest kayo kasi sa totoo lang po, napakalaking opportunity po nitong chance na makausap kayo kasi si Sir Daryl po is president po or chairman po ng isa sa pinaka-unang advertising company dito sa Philippines which is started pa ng 1947. So kahit tatay ko wala pa ng panahon na yun. So ang dami ko pong gusto matutunan sa inyo, sir. Maraming salamat po talaga. Sir, punta na po tayo sa unang-unang tanong kagad. Kadalasan po, nagtatanong kami ng may onting bigat na po para po maset yung pace natin na kung ano po ba yung, parang siya yung mag-encapsulate ng lahat ng pag-uusapan natin ngayong araw. So, punta na po tayo sa unang tanong. Sir, simpleng tanong lang po. Para sa inyo po, ano po bang ibig sabihin ng salitang tagumpay or success? Ang gandang, alam mo, ang daming ibig sabihin ng success, no? Yes. Pwede nagtagumpay ka sa isang laro ng basketball, Yeah. nanalo ka, no? Kung nagte-tennis ka, nanalo ka, no? But syempre, hindi naman yan na lagi kang panalo eh. Yeah. Dapat dumaan ka muna sa pagkatalo, Yeah. no? So hindi naman unang bagay na ipinasok mo, let's say gusto mo pumasok sa isang negosyo, hindi naman lahat nagiging successful, Yes. no? Kasi pag hindi ka dumaan sa pagkalugi, katulad yan sa negosyo, Opo. hindi mo rin makakamtan ang tagumpay. Yeah. Kung successful sa buhay, ano ba yan? Opo, yun sa No? buhay naman po. Pwede ka maging successful sa negosyo, pero ako kasi sa akin dapat hindi naman sa lahat ng aspeto, no? Pero in general kasi ako mas naniniwala na kung buo ang pamilya mo, no? Tagumpay ka nga sa negosyo mo pero di mo naman napabayaan mo yung pamilya mo, no? Wala rin. Wala din, Opo. no? Lalo na yung mga anak mo, hindi mo rin naasikaso dahil naisip mo lang lagi, nakatuto ka sa negosyo mo. Paano yung mga lumalaki mong anak, hindi mo Yes. rin nagagabayan at napariwara. So, syempre, iba rin yung Opo. balanse ka lang. Ano nga po, kasi totoo lang po, marami pong tao na nag-aim ng success, pero sa totoo lang, marami rin tao na hindi nila iniintindi ba talaga kung ano ba yung gusto nila, o ano ba talaga yung success. So parang, pag
sinubukan nilang i-google yung oras nila doon tapos hindi naman pala yun yung gusto nila. Minsan, ang dami nagiging depressed, ang dami nagiging problematic. So parang, kaya ko po tinatanong lagi, ano ba yung ibig sabihin ng success para sa inyo? Para po sa mga taong, yun nga po, yung narating na po yung mga pinapangarap ng iba, ano po ba yung ibig sabihin ng tagumpay para sa inyo? Opo. So balance po talaga. Na parang, lahat ng aspects ng buhay mo dapat fulfilled or parang binibigyan ng attention po. No? Ganun. Opo. So yung second question naman po, as one of the billboard pioneers in the country po, ano po ba ang istorya ng Advertising Associates Incorporated po? Ang Advertising Associates nag-umpisa noong 1947. So, practically kakatapos pa lang ng War. ng World War II. Hindi naman agad siya pumasok sa billboard eh. Yes. So, nag-umpisa yan sa radio station, no? Tapos, sa kalaunan, nag-concentrate din sa billboard. So, nung araw, wala pa yung mga tarpaulin. So, pinipintura lahat yan. Yes. No? Wala pang, ang pinipintura yan sa mga flat sheet, yung mga flat sheet sa Opo. mga bakal. No? Yes. Opo. Tapos, yung pinagdidikit-dikit. So, ang size nun, 4x8 lang. Opo. So, pag didikitin mo 4x8, ang pinakamalaking billboard nung araw, 12x36. Opo. Nagkaroon din yata ng 20, hindi eh. Parang 24x36, masyado na malaki yun nung Opo. araw. So, ganun lang. Kailangan mo ng malaking espasyo para mabuo mo yung billboard nung araw. Opo. So, hanggat sa doon kami nag-umpisa, 1987, pumasok na yung large format printing. Large format. Opo. Oo. Tarpaulin na yun. Opo, Tarpaulin opo. na yun. Sir, matanong ko lang po, di ba yung father niyo po yung talagang parang matagal na nag-handle po ng... Oo. Bale, Opo. it's a family business. So, ako pumasok nung... Hindi agad ako nagtrabaho sa kumpanya namin. Yes, opo. Kasi may gusto akong gawin, no, nung una. Sabi ko, kailangan ko matutunan na makisalamuha din sa tao. Yes. No? Kasi, syempre, kailangan ko magkaroon ng experience. So, pumasok ako sa ibang kumpanya. Yes po. No? So, Anong in industries po fact, yung mga pinasok? alam mo, ang una kong trabaho pagka-graduate ko, hindi ko alam kung meron pa ngayon, yung Yamaha musical instrument. Opo. no? Meron po. Opo. So, doon ako, Nag-lessons nagbebenta din po. ako ng mga gitara. So, into music din po kayo, sir? Hindi ako marunong tumugtog, pero yun lang ang napasok ko, pagbebenta, no? Yes. So, Pero sales na rin talaga. Sales sir. na rin. Tapos, nagkaroon ako sa furniture. Opo. So, nag-import kami from Malaysia, Indonesia. Tapos, binebenta namin dito Opo. sa Pilipinas. And then, 2003, almost 10 years akong na Opo. business. Yeah. So, sabi ng daddy ko, magse-semi-retire na siya. Sabi niya, tulungan mo na ako, sama ka na dito sa business. Opo. So, that's the time I joined the company as a sales and marketing Yes. manager. Opo. No? So, siya pa rin basically yung nagpapatakbo. So, Opo. since ang exposure ko, sales naman talaga. Opo. So, tumutulong ako sa pagbebenta ng billboard. Nung Billboard, una, opo. sabi ko nga, paano ba ibebenta ito? No? Yes. Ibang-iba sa mga produkto mong nakikita na nahahawakan. Ito, advertising, service. Yes. Pero syempre, lahat naman yan natututunan mo. You should learn it by heart. Kasi hanap buhay mo na yan. Yes. And then, while doing that, syempre, marami tayong gusto din na matutunan. Pinasok ko yung scuba diving. Oo nga po. Oo. So, on the side, nagtuturo ako ng scuba diving. Hanggang ngayon, sir? 2 years na akong semi-retired Opo. actually. So, nung pandemic, hindi na nakapagturo. Nakakatuwa, sir, no, ang polymath niyo po, no. Yun nga, yung i-share ko lang yung polymath, yung mga polymath
polymaths are yung mga tao po na may iba't ibang skill, mga para mga multiple intelligent people sila na kaya nila maging magaling sa iba't ibang field. Tapos nakakatawa sa'yo na kanina napag-usapan natin bago natin start to na nagpo-photography rin kayo, nag-drawing kayo, tapos scuba diving, tapos business. Sobrang ano po, sir. Sir, punta lang po tayo dun sa ano po. Since nabanggit niyo po na yung father niyo po talaga yung matagal na chairman ng Advertising Associates, tapos nung magre-retire na po siya, sinali niya na po kayo sa company. Matanong ko lang po, paano niya po kayo train para ihanda dun sa responsibility ng company? Alam mo, second year high school ako, nag-summer job ako dito sa company. So, tinitignan ko yung mga production namin, kung paano ginagawa ang billboard, at umikot din ako. Pero syempre, habang ginagawa mo yun, alam naman ng mga kasamaan mo sa opisina na bata ka pa. No? So, kahit paano, syempre, alam mo kung paano tumatakbo. Pero alam mo, Baste, sa totoo lang, ang pakikitungo mo sa kapwa-tao, whether may-ari ka ng negosyo, empleyado ka, no? Kahit ano pa estado mo Buhay po. sa buhay. Ang importante, yung respeto. Yes po, totoo. No? Kahit sabihin mo, ikaw ang may-ari ng negosyo, manager ka, supervisor ka, mahawa ka ng tao, at wala kang respeto sa mga kasama mo, Totoo po. hindi magiging successful yung Yes, opo. ginagawa mo, kung ano man yan. Tsaka yun nga rin po talaga yung nakita ko sa mga nakaharap ko po na mga sobrang successful na tao po. Sobrang humble po. Wala pong nang yabang sa katawan. Tapos yun nga po, parang lahat kahit sino makaharap, pantay-pantay yung trato po. Nakaka-inspire po talaga. Sir, po. Sir, yun po. Since, yun nga po, galing po sa father niyo yung ano, kung matanong ko lang po, ano po yung greatest lesson na natutunan nyo kay Sir Francisco? Sir, yes po, Sir Francisco Abueva po, no? Ano po yung pinakamagandang natutunan nyo po sa kanya? May it be business po or like life lesson po? Oo. Yun na nga, katulad ng sinabi ko, yung pakikitungo sa kapwa-tao. Ay, kayo po talaga. Oo. No? So, yun yung na-instill sa akin ng father ko. At yung pagtatrabaho, no? Yung talagang trabaho. Hard work. Oo, hard work. No? Tsaka maganda po, hindi niya kayo parang in-spoil ng mga panahon na yun. Yun lang din ang maganda doon. No? So parang ang sabi niya, trabaho. Tapos syempre, kailangan din mag-relax. Yeah. Kailangan balansehin mo talaga. Kasi hindi mo naman pwede isubsob ang panahon mo sa trabaho, no? Yes. At madali kang mababurn out. So kahit sa anong bagay. Ano po ba ang rule nyo dyan sa ganyan? Paano nyo po ba binabalanse ang professional life and the personal life po? Hindi ko alam paano. Sa totoo lang, on a personal note, sabi ko nga, para medyo late ako nakapag-asawa. Po. So 36 na ako nag-asawa eh. Ganun po. Oo. So medyo napasarap ang pagkabuhay binata ko. So hindi ko alam kung matatawag mo yun na balance eh. Pero sa tingin ko, naging maganda naman ang kinalabasan kasi bago ako nag-asawa, I think I'm mentally stable. Yeah. No? Yun ang importante eh. Kasi, maturity rin, it comes with age na natalo po. Oo. Yun nga lang, ang disadvantage nga rin, medyo matanda ka na, nag-aaral pa yung mga anak mo. Pero wala ka na magawa doon. Yes, opo. Pero ano naman po yan, kumbaga, what's meant to be, yun lang po nangyayari talaga. Opo. Sir, ano po? Punta tayo sa pagkabata nyo, sir. Kasi nga po, nakwento nyo na naging masaya yung pagkabata nyo. Ano po ba yung pinaka-cherished na childhood memory nyo? Kasi yung family namin very close. No? Wow. So, every December, after Christmas, hanggang New Year, if not before New Year, but most of the time, maakit kami ng Baguio. Oo. Sarap na Baguio dati nun. Oo.
nung araw siyempre, mabilis lang ang biyahe. Pero ngayon Opo. mabilis na rin dahil Opo, T-Flex. oo, kasi nung araw wala pa namang T-Flex, SeaTex. So, pero looking forward kami diyan lagi ng mga Opo. kapatid ko, kami, mommy at daddy ko. Pagdating ng mga December 26, minsan nga doon din kami nagpapasko. Opo. So, ganun lang. Excuse me. For 1 week, doon lang kami. Bonding lang sa Baguio. Opo. Tapos, kami, 3 kasi kami magkakapatid. Opo. I mean, 5 kami, and then 3 boys, Yeah. 4 boys. Pero kami lang yung ng 3 kapatid at yung daddy ko, naglalaro kami ng golf. Yun ang Golf, opo. Yung talagang pinaka-banding banding namin. yun, no? So, Opo. sa umaga, gigising kami maaga. Tapos, maglalaro na kami ng Opo. golf. Sa ano po, no? Cap John Hay ba? Oo, sa John Hay, Baguio Country Opo. Club. So, yun yung mga cherished moments ko Opo. Family with talaga, no? family. That's, syempre, sabi mo nga, yun yung mga hindi mo makakalimutan. Yes, opo. So, ngayon na may pamilya na rin ako, Opo. ganun din, ginagawa ko. May Opo. bonding din sa Yes, mga anak ko. Opo, di ba last week po, galing po kayong Taiwan ng family niyo. Oo, Opo. oo. So, masaya. Yes po. At saka nakita ko nga po yung Facebook nyo kanina nung chinek ko po na ang dami nyo nga pong activities and sobrang close nyo po sa family nyo. Opo. Oo. Nakakatuwa, sir. Ano naman po, sir? Di ba nga po kasi na-inherit nyo po yung company sa father nyo. And ako po, medyo galing din po ako sa, medyo ganun po dati na yung business po ng father ko, nalipat sa amin ng kuya ko. Tapos dumating nga po yung pandemic na nalugi po. So, galing din po ako sa ganun. And kaya ko gusto po matuto sa mga tao po na akala po kasi ng ibang tao na ang buhay ng mga taong nakapag-inherit ng company sobrang dali, sobrang swerte mo sa buhay, napaka pinagpala ka ng Diyos. Do pinagpala naman po talaga ng Diyos. Pero akala po nila sobrang dali. So ang next na tanong ko naman po, ano po ba yung mga struggles ng isang taong nag-inherit po ng isang malaking company? Kasi panigurado po meron din yan. Oh, syempre, lahat mamanahin mo. Lahat ng problema ng kumpanya, no? Yeah, opo. So, magugulat ka na lang. May ganito palang problema. But, syempre, bago naman ako na ilagay as president at president and CEO, syempre na-train na rin tayo Opo. nung daddy ko. Opo. No? Siguro, ang education, hindi siya talaga tumitigil after college. Yes, opo. Kasi after nung ako na yung nagmamanage, marami akong ina-attendan ng mga seminars Oh. na about management, Opo. hindi lang management. Kasi syempre, lahat nag-i-evolve eh. Yes, opo. No? Totoo yun. So, maraming bagong techniques, maraming bagong technology na pwede mong i-adapt. Yes. So, non-stop ang learning. So, Opo. yun. At alam mo, isang importanteng bagay na natutunan ko is kailangan meron kang savings. Yeah, opo. Savings, hindi ko ma-quantify, basta kailangan meron kang savings. Kasi pag dumating ang sakuna ba? Unexpected. Yeah, Oo, unexpected hindi naman sakuna. crisis. Katulad yan, dumating ang pandemic pandemic. yun po. No? So, paano? Hindi mo naman kasalanan na nag-pandemic. Opo. O paano? Wala kang negosyo, no? Lalo na kami sa advertising, Opo. nawala yung mga kliyente. Wala Kasi po yung walang masasakyan tao. eh. Opo, Oo, wala di po ba? sasakyan eh. Opo. So, kung wala kang savings, hindi mo maitatawid Opo, yung opo. negosyo Kumpanya. mo. Opo. Tsaka Oo. malaking kailangan mong itawid Malaki, pagka-crisis. tama Oh ka, my God. oo. Totoo lang po. So, yun yung mga isa sa pinakamahalagang Gets. Opo. na dapat mong
Matutunan. gawin. Opo, gawin. Opo. Oo. Kasi punta po tayo sa technicalities dyan sa resiliency sa mga problema po sa business or Oo. kahit po dun sa savings lang po. Kasi dati po nung nag-start ako mag-business kasi sariling aral lang po ako dati nung distributor po ako ng Creamline. Parang nangyayari po, kwentahin si profit, kunin si profit, tapos pagka may kailangang ilabas po ulit. Oo. Pero later ko na lang po natutunan sa mga friends kong businessmen na dapat pala is malaking portion ng profit is balik kumpanya lang talaga. So, sir, sa pag-handle po ba ng cash flow ng isang company, ano po ba yung mga tips nyo? Yun na nga. May rules po ba kayo dyan or may percentage like? Yung mga hindi dapat bilhin muna, Huwag mo na bilhin. Kasi importante meron ka talagang savings. PC talaga. Oo. Isa pa. Apo. Good credit line. Good. Oh, yes po. Opo. Okay? Pag napagkatiwalaan ka, kahit sino man yan, tao, at humiram ka, umutang Opo. ka ng pera, kailangan bayaran mo. Yes po. Sa negosyo, napaka-importante po Yes. yung credit line. Oo, lalo na, bawa sa bangko, humiram ka Opo. ng pera sa bangko, kailangan bayaran mo yan. Kasi pag hindi, sino pa magtitiwala Credit sa'yo? score mo, lagot ka. Opo. Oo. Sa business, hindi naman po magsusurvive ang negosyo pag hindi ka rin nakakautang. Tama. Totoo po. Yes. So, yun, malaking bagay. At, Reputation po talaga. Kailangan mong alagaan yung reputation mo. Oo. Opo. Tama. Sir, ano naman po, nung nag-start po kayo sa company niyo po, ano po yung pinaka-challenging na na-experience niyo nun? Yung isang instance po na parang problema talaga kayo. Starting po nung dati. Ayan, katulad sabi ko sa'yo, nung pandemic, Ayaw po talaga. problema kami. O buti na lang, meron kaming trust fund Yeah. na naitabi. No? So, kung kinailangan namin mag-lay off ng tao, Opo. syempre kailangan, yung mga tao namin, pinakamababa, 7 years. May 15 years. Opo. May 20 years. Kailangan mo ba? Ako kasi yun ang paniniwala ko pinagsilbihan ka niyan eh. Opo. Hindi mo pwedeng, Separation pay talaga. kailangan may retirement or separation pay. So ako, I had to make sure na meron silang natanggap. Opo. No? Pero Kasi marami rin po na layoff talaga nung... marami kaming na-layoff. Oo. Manaka po talaga yung nangyari ng pandemic sa totoo lang. Oo. In fact, nangyari din yan, baka hindi ka pa pinapanganak, 1983. Wala pa po ako na. Oo. So, although at that time naman, ano ba ako? Second year high school yata ako nun opo. at that time. Pero exposed na rin kayo sa business nyo nun. Hindi, but I'm aware. I'm Yeah. aware of what's happening. At that time, namatay si Ninoy Aquino. Opo, si Ninoy. Opo. So, nagkaroon ng crisis. Opo. Economic crisis. So, bumaba. Affected din kami at that time. And then, marami kaming retirables. Opo. Wala kaming pambayad. Yes. Opo. So, isa yan sa mga natutunan ko. Yung iba, 35 years in Opo. service. Grabe, no? So, Opo. milyon ang dapat Milyon mo ang ibigay. yung separation pay. No? Oo. Opo. So, walang pambayad yung kumpanya. Nangyari, binenta yung Liquidate property. po talaga, no? Liquidate Oo, talaga. magli-liquidate ka. Ganun din. Para mabayaran talaga sila. So, ganun, no? But still, yun nga. Kailangan, tuloy mo pa rin yung negosyo. Resiliency talaga, Oo, sir. No? Hindi resiliency. pwede sumuko, no? Oo. Tapos, syempre, adapt ka sa bagong technology, Yeah, katulad yeah ng po. sinabi ko. So, ganun pa rin. Nung araw, ang billboard naman kasi, it's one of the oldest form of advertising. Yeah, In fact, it is the oldest form of advertising. Di ba? Yes. Opo. Talaga So, display ka lang ng ano mo dyan. Opo. yes. Before that, syempre, alam mo, number one form of advertising is word of mouth. Yeah. Di ba? Yeah, opo. Ay, masarap dito sa coffee shop na to at dito sa bar na ito.
So, sino ba nagsasabi nun? Kami-kami, Customer opo. din. Kayo-kayo rin. Di ba? So, pagkakalat mo, pare, punta ka doon. No? Sarap ng, ano doon, maganda makinig ng music doon. Yes. Opo. Di ba? So, Opo. ganun. And then, yan, yung signage, di ba? Billboards. So, yan din. It's a form of advertising. And then, so sabi ko nga, you have to adapt to all the changes that's been happening. So, nagkaroon tayo ng sumikat ang radio muna, di ba? Opo. Radio. So, lahat ng tao nakikinig sa radyo. So, Yes. lumakas. Opo. Daming advertisement. Pero si billboard, nandyan pa rin naman yan. Yes. Okay. Tapos, 1960s, nagkaroon ng TV. Yeah, opo. Di ba? So, lahat nanonood ng TV. So, nagkaroon din ng commercials, advertisement sa TV. So, number 1 sa income generation ng ads ang Ads ang TV, di po, ba? opo. Ano po ba sa statistics po, talo ng TV ang billboard o hindi naman po? Hindi, we'll get to that. Okay, gets. Oo. So, ngayon, 1965, no? Opo. TV and radio Yeah. and print. Yan, yung newspaper, pala, newspaper, sorry, opo. nakaligtaan ko. Ang Classified. newspaper, syempre, nung nagkaroon ng printing press, newspaper naman Opo, talaga, bago newspaper nagkaroon ng talaga. radio and TV. Gets. So, yan yung mga tatlong malalakas nung araw. TV, radio, print. Yeah. So, kung tawagin nila dyan is above the line advertising. Gets. No? Kaya bakit above the line? Kasi pagka nagbabudget yung isang kumpanya sa advertising expenses for the Yes. year, Opo. yan ang top 3 Opo. na binibigyan ng Pa-prioritize. budget. Opo. O let's say 50 million sa dyaryo, no? O 100 million sa radyo, 200 million sa TV, Opo, sa commercial. no? Sa commercials. Ngayon, may tinatawag tayong below the line Opo. advertising. Nung araw, ang billboards is considered as below the line. Opo. Kasi latak na lang ang Opo. natitira doon. So pag may natira na budget sa tatlong, 'di ba? Yung sinabi ko, dinadala nila sa billboard. Opo. At meron pa yung isang below the line nung araw, yung mga events. Events, opo, yes. So below the line. Ganun pa rin. Pero ngayon, sir, ang events at saka malakas ngayon. Oo. So ngayon, recently, pumasok ang, lalo na, tumaas ang awareness ng social media. Yes, opo. Ang Diba? bagay talaga. Digital. So ngayon, tinatalo na kami ng, hindi mo siguro tinatalo, but malapit na. Tinatalo na kaming lahat ng digital. Digital, opo. So ano ba yung digital? Social media. So ano yung social media? Nandiyan ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, no? Ano pa? Marami pa iba. Opo, Facebook, tsaka Oo. Twitter. Oo. So, yun na nga, you have to, that's also part of resiliency. Yeah. Na paano ka mag-adapt sa changes. Opo. So, yan yun. Yan yung ginagawa namin ngayon. Ano ba? Ano-anong steps po ba? Anong yung mga- steps Opo. dyan? So, we try to work with itong social media operators like yung mga media buyers na of course they slowly they are learning that social media alone cannot fulfill Yeah. no, Opo. the advertisement or the exposure. Yeah. So kailangan mo pa rin ng ibang medium Yes. like out of home advertising, Yes po. 'di ba? Radio. Yun. Sir, ano po? Yun nga po, yung nagta-transition po yun dati na pinipainting lang yung mga Ayan. billboard to ngayon. Paano po nagbago? Kasi parang, yun nga po, dati, ang kailangan nyo is magagaling na painters, panigurado, di ba? Yes. Tapos nung print na, mga operator naman siguro po ng design at saka mga graphic designers and printers na ano. Paano po yung transition sa ganun? Like, ano po yung nangyari doon sa mga skilled dati na painters? Oo, ganun, alam mo,
Ayun po sir, yung paano po yung naging transitions? So karamihan sa kanila retirable na rin eh. Opo. So kaya hindi na rin kami masyadong nahirapan na i-accommodate sila Yeah, na opo. ano magiging trabaho nyo kasi Gets, may opo. printing na eh. And of course, hindi naman, yung transition na yun, hindi naman agad-agad na pagpasok ng printing. Hindi na kaagad sila Opo, hindi na kinukuha. need. Opo, unti-unti rin naman. So meron pa rin naman. Pero alam mong doon na papunta yun. Opo, gets. Kahit ba mga films nun sir, Yes. ano rin po, kinukuha Di niya ba? rin. Opo. Yung, hindi, wala naman kaming ganun. Pero kung makikita mo, Opo. yan sa mga litrato Opo. ng mga luma. So ganun ang ginagawa namin na pinipintura talaga. Opo. Sir, punta naman po tayo sa sa pagpunta naman po, 'di ba, sa pag-handle po ng company. Isa po sa pinaka-importanting skill ng isang businessman or ng isang entrepreneur is organizational skills and yung yung management skills. Oo. Ano po ba yung mga tips na maibibigay niyo po sa mga batang negosyante o sa may mga pangarap magnegosyo? Kasi po, ang pag-handle ng tao, yun po yung isa sa pinakamahirap po na, kasi leadership po ang kailangan dyan eh. Ano po ba yung mga may isasuggest nyo po na payo para po sa mga batang Oo. in regards po sa management and organizational skills po? May kasabihan tayo dyan na kung paano ka magtrabaho, gusto mo, ganun din dapat magtrabaho yung tao mo. Opo. Diba? So, ima-manage mo siya. So, wala kang makikitang ganun. Iba yung style mo at iba yung style ng tao mo. Yes. Pero sabi nila, nakalimutan ko lang kung sino nagsulat nito, na author Opo. about people management. Yes. Pag ang nakuha mong tao, he or she can perform what you're doing, 80%, masaya ka na dapat. Gets. Opo. Oh. So yung 20% na hindi niya kayang gawin mo na. Gets. Opo. So ganun ang style ko. Kumbaga hindi po kayo nag-expect ng perfection sa Of mga course. tao. Opo. No? So matuwa ka na 80% na inagampanan niya. 'Di ba? So yun. Opo. So in terms naman po sa loyalty and respect ng employees, paano nyo po ba ina-earn yun sa mga employees nyo po? Hindi, tama ka. Paano mo ine-earn, 'di ba? Hindi mo ini-impose ang respeto eh, 'di Yes, ba? Yung opo. pwede, galangin mo ako. Opo. Hindi ganun 'yun. Takot yun pagka ganun. Oo, Opo. takot 'yun. So, ang respeto, ito yung hindi mo na siya kailangan pang utusan, Gets. no? Kasi hindi ako masyado utos na tao eh. Kailangan sabi ko lang, no, na ito yung gagawin mo araw-araw, bukas, sa susunod na araw. Isang sabihan lang. O kung Opo. di mo kayang, after 2 weeks or after a month, nakita ko, medyo hindi pa rin ginagawa. Opo. So, kakausapin ko na siya. Opo. Doon mo na Ano ba ang problema? Kailangan ba natin isula? Kailangan ba natin ulit-ulitin? Kasi pag ganun, hindi ko kayang gawin yun Yes po. na ulit-ulitin. So, ako naman, mahinahon eh. Hindi naman ako sumisigaw, hindi naman ako nagmumura, no? So, kinakausap ko. Pero pag hindi ko na kayang hindi magalit, kailangan kaming dalawa lang. At ganun lang po. makakarinig. Opo. Oo. Ayun nga sir, kasi syempre po, panigurado marami rin dyan na, kasi po yung pressure ng business, talagang minsan iti-trigger talaga yung emotions mo eh. Pero yung nakita ko nga po mga na-meet ko po mga sobrang successful na businessmen, sobrang kalmado. Paano po ba natitrain yung sarili na maging kalmado at all times? Hindi naman at all times. Paminsan-minsan, maiinis ka rin. Opo, opo. Pero, siguro control lang. Control. Ako kasi, ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko, pag galit na galit ako, dapat hindi na ako magsalita. Gets. Kasi baka may mabitawan akong Hindi dapat. hindi mo ako makakalimutan eh, no? Lalo na mas masakit yung nabitawang mong salita kaysa sa yung pananakit ng physical. Physical, opo. Di Kasi ba? tumatatak po talaga yun. Bumabaon yun, no? Na hindi ka grabe naman yung sumbat na sa akin yung boss ko, gano'n, di ba? So, as much as possible, ayoko na magsalita pag sobrang galit.
bukas usap tayo. Gano'n na lang. Yes, opo. Oh, so, o kaya, so, uwi ka muna. Bukas mag-usap tayo. So, malalaman kasi nila yun kung pag gano'n na, Opo. gano'n na ako magsalita. Opo. Ano naman po, sir? Kasi po, di ba, yung company po, it's like a system po. Para siyang maraming key people, tapos you have to create a system na synergistic silang lahat. So yun po, ano po ba, how do you create an efficient and self-evolving system naman po within a company? Siyempre, dapat may sistema ng sinusunod. No? And of course, sabi mo nga, evolving. So, it has to adapt to changes kasi yung sistema, nagbabago talaga. Opo. Nagbabago in terms of napapadali ang trabaho, di ba? Yes. Kasi pag hindi mo naman ginawa yon, maiiwanan ka, Yes. kukulelat ka niyan. Opo. No? So, at sigurado, may papasok at papasok na ibang kakompetensya. Yes. Opo. Directly or indirectly. Opo. Sir, ano naman po, philosophy nyo naman po in hiring people? Oh. Mm. Siguro yung malasakit. Opo. Sa umpisa, di mo yan makikita. Opo, hindi mo nga malalaman. Hindi mo malalaman. Opo. Pero habang tumatagal, siguro, kasi syempre bago mag-anim na buwan, dapat makapag-desisyon ka na eh. Opo. Kasi kung hindi, magiging regular na Opo, yun. yung kontrata yan. Di ba? So, dapat, yun na, first 5 months, pag doon pa lang mararamdaman ko na kung may malasakit. Malasakit o wala. pa. Opo. Hindi dahil, syempre, tumitingin pa rin ako sa talino, di ba? Dapat may common sense. Yes, Obvious naman yun na bago mo talaga i-absorb as a regular employee ang isang tao, dapat may malasakit talaga sa kumpanya. Yeah, opo. Oo. Totoo yan. Kasi, at the end of the day, aalagaan ka rin ng kumpanya mo. Yes po. Opo, Diba? totoo yun. Tsaka yung ano po, yung mga skills naman po, matututunan naman, pero yung malasakit, hindi mo makukuha yun. Opo. Oo. Sir, ano naman po, paano naman po nagbabago yung mundo ng advertising and paano naman po kayo nga sumasabay dun sa mga pagbabago na yun? Yun na nga, katulad ng sinabi mo, maraming mga bagong technology. Dati, pumasok, di ba dati, sabi ko, pinipintura. Opo. Tapos nagkaroon ng tarpaulin. Opo. Tapos ngayon, nagkaroon ng LED. LED naman po. Di ba? LED. Tapos, ngayon, may 3D na rin na yun nga po, LED. yung hologram po, di ba? Parang may ganun. yung parang lumalabas sa screen Opo. yung ads Opo. or yung video. So, okay. Parang naging technology-based kasi pagdating sa OOH. Yes, opo. Of course, sa social media, digital din naman. Yes. Di ba? So, siguro, yun na nga, mag-adapt ka rin, no? Opo. Sa changing times and technology. So, Totoo po. sumabay ka. Dapat sumabay ka talaga eh. Opo. Unless, napakaganda ng sa billboard, I'm talking about Opo, billboard. sige po. Pag maganda ang site mo, pwesto mo, tulad niya, nasa Guadalupe ka, Opo. siguro, hindi ka naman mawawalan dyan. Yun nga po, doon po ako amazed nung namulat po ako sa mundo ng billboard. Mm-hmm. Na parang, di ba po kasi pag nausapan yung mga pangarap, magandang investment is real estate. Mhm. Like, parenta ka ng bahay, ganyan. Pero parang naisip ko, ang billboard nga parang ganun din, no? Maghanap ka ng spot, papatayuan mo ng structure, paparentahan mo, pero Tama. parang yung... Tama. po, ang ganda. Magandang observation yan. Ang billboard, ang out-of-home advertising, specifically billboard, no? It's a real estate price-driven. Yeah. Opo. Ibig sabihin, kung mahal ang pwesto o mahal ang lupa Opo. sa tinitirikan ng billboard mo, Opo. doon din nagbabase ang rate Renta. ng renta. Opo. 'Di ba? Kasi halang upa doon eh. Opo. Karamihan naman din sa amin, hindi naman pag-aari ang lupa eh. Opo. Umuupa din Renta kami. rin. Opo, opo. 'Di ba? So, syempre, yung iba nagtataka, ba't sobrang mahal? Ito mura. At least Opo. ikaw,
magkalapit lang naman kayo. Yes, opo. Eh di, Yung di hindi, ba? rent ako. Choice mo na yan. Opo, Kasi malamang kung may mura dyan, hindi rin mababakante yan. totoo. Di ba? Tsaka ano po kasi talaga, yun nga po, yung parang kahit isa sa pinakaunang advertising medium ang ano. Talagang hindi ko po naisip na parang imposibleng mawala siya kasi talagang hanggat may nagda-drive, hanggat may tumitingin na mata sa paligid, talagang nandun po yung industry. Tama. No? Oo. So, syempre, nakakakuha ng attention din. Yes, opo. Ah, alam mo, nabanggit mo. Ayun, yun. Na, Yung value po ng attention. oo. Hindi, at saka yung yung presyo, maganda magtayo ng kung maganda yung location, no? Sa totoo lang, may isa akong kaibigan, actually kliyente ko siya. Opo, opo. Nung araw, naisip niya na yan. Sabi niya, Daryl, maganda pala ang maganda pala ang negosyo ng billboard kasi papaupahan mo lang. Opo, opo. So, naisip niya, bumili ng mga lupa. Opo. So, ang ginagawa niya, bago siya bumili ng lupa, tinatawagan niya ako. Opo. Sabi niya, Daryl, punta ka nga dito sa opisina. Sabi. So, pagdating ko ng opisina, Sir, ano po yung, kamusta po? Opo. So, sabihin niya, tignan mo nga itong lupa na ito kung maganda. So, ako yung kinukonsulta niya Wow. bago niya bilhin yung lupa. Kasi, bago niya, di ba, kung ano man yung ipapatayo niya, Opo. hindi niya iniisip yun. Gagawin niya munang billboard. Billboard muna, bago muna yun. Oo. So, Opo. sabi ko, okay din ang naisip nito dahil sobrang dami niya talaga pera. Hindi niya Opo. alam kung saan niya dadalhin. So, yun yung mga bagay na syempre, natututo rin sila. Opo, nakakatuwa nga po, sir. Ano naman po, sir? Saan nyo naman po nakikita ang mundo ng advertising, lalo na po sa yung out-of-home advertising po, in the next coming decade po? Alam mo, lagi tinatanong sa akin yan, yung iba't ibang mga reporters, no? Opo. Kung saan daw ba pupunta. Ang lagi ko naman sinasagot dyan, wala namang ibang pupuntahan, kundi nandito lang pa rin. Opo, Nandito pa rin opo. yan. No, magbabago lang siguro sa technology. Katulad yan, may nakikita na kayong 3D LEDs. No? Hindi natin alam kung saan talaga pupunta But sabi ko nga, dati ang tawag sa amin, outdoor Opo, advertising. Opo. Ngayon, binago na out-of-home advertising. Opo. Because of itong mga large format printing. Bakit tinawag na out-of-home? Kasi lahat ng mga advertisement na nakikita mo sa labas ng bahay mo, mapa-taxi, Opo. mapa-jeep, di ba? Yes, Sa taas opo, ng jeep, may mga mga... bus. Oo. Kaya nagkaroon ng word na out-of-home advertising. Yes, opo. Lahat naman yan ang gagaling sa Amerika sa States. No? Opo. So, inadapt na rin natin. Kaya, dati, ang asosasyon namin, tinatawag na Outdoor Advertising Association Opo. of the Philippines, OAAP. Opo. Ngayon, ginawang OHAP. OHAP kasi Out of Home Advertising Opo. Association of the Philippines. So, ayan, yung mga nakikita mo sa, ewan ko kung meron pa ngayon. No? Pero, yun sa mga CR, di ba? Opo. Oo nga. Di ba? Iihi kami, nakikita kang ad sa Opo. sa CR. Ang dami po. Oo, sa mga elevator. Opo. Pagpasok mo ng elevator, may mga TV, di ba? So, yan. Dinelvinto nyo rin po yun, sir? As in, kumukontrata rin po kayo ng mga gano'n, yung mga... Kadalasan, yung mall ang may-ari. Mall. nun. Mall na po. Sila na mismo Opo, okay. nagpapatakbo nun. Tapos, dati meron kaming walking billboard. Oh. Ito yung may sinusuot ka sa likod na backpack. Tapos merong advertisement. Yung harap-likod. Harap-likod. Oo. So, yan. Mga naglalakad dyan dati sa Makati. Yan, Opo. meron kami yan. Marami siyang innovations ang tawag natin doon. Opo. Sir, punta naman po tayo na kasi, di ba, yung advertising world. Yung mga companies po, technically, is, kaya po, flourishing ang advertising world kasi supply and demand, talagang kailangan po siya para gumana ang economy natin. Sir, ano po ba, kung maididetalye nyo lang po,
para sa mga negosyante na nagsisimula pa lang na hindi pa pinaprioritize yung advertising and marketing, bakit po ba nila kailangan mag-advertise? Ano po ba yung mangyayari sa negosyo nila kung magpa-prioritize din sila na? Yun din naman ang sinasabi ko lagi. No? Kailangan mo mag-advertise kasi paano makikilala ang produkto mo? Well, of course, sabi mo nga, nag-uumpisa pa lang. Walang budget. Yun po. For Kailangan, advertising. yun talagang, Sabi ko nga, what is the oldest form of advertising? Is, of course, word of mouth. word of mouth. Siyempre, kailangan kung gotohan ka, di ba? Nagtayo ka na maliit na gotohan, dapat masarap yung goto mo para dumugin. O katulad yan ngayon, sumisikat ang parisan, di ba? So, dapat, bakit ba sa tingin mo sumikat si yung parisan ni Diwata. Ay, Diwata. Pero, kung mapapansin mo, siya mismo nag-a-advertise. Advertise po. Opo. Di ba? Galing nga Kasi yun. sabihin mo, wala pa siyang budget para wala naman siyang, hindi niya naman naisip na magbayad Opo. sa mga influencer sa TikTok. At Yes, siya opo. mismo may TikTok di ba? So, siya yung nag-a-advertise. Parang yung character niya yung siya pinaka-brand yung niya. brand niya, di ba? So, going back, ang pag-advertise, kailangan important. Sorry. Up. Kailangan i-prioritize lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Yes, opo. No? Siyempre, sa unang taon siguro, baka hindi ka pa makakapag-set ng budget. Opo. Like sa mga franchising, kung familiar Opo, ka. opo. Let's say nag-franchise ka. Usually, merong kinukuhang percentage yan yung franchisor sa'yo Opo. para advertising budget. Gets, opo. Diba? Opo, So, gets. usually, para nagre-range yan from 2% to 5% Laki. of the gross Opo. sales. So, ayan, katulad yan. Ngayon, kaliwat kanan, nag-o-offer ng franchising. So, lahat sila, ang target medium nila is social media. Social media po. So, talaga, kung opo. makikita mo sa Facebook, di ba? Opo. So, kailangan mag-budget ka talaga for advertising. Opo. Tsaka yun nga po, kung plano mo talaga mag-scale, talagang you have to really invest on Yeah. na mas maraming taong makakita ng produkto mo na, sir. Well, in fact, alam mo, marami ako nakakausap na nagpapa-franchise. At Opo. pag nalaman nila, kasi ako gusto ko rin naman mag-diversify kahit papaano. No? Opo. So, pag nalaman nila na nasa billboard business kami, Opo. so, ay sir, gusto namin, alam nyo, pangarap talaga namin magkaroon ng billboard Opo, opo. Kaya lang, ang mahal pala niyan, Opo, So, opo. nagugulat sila. Sabi ko, makakarating ka rin dyan. Opo. Tsaka kasi ako po, kung titignan niyo yung presyo, kunyari, sa billboard, mukha siyang mahal pag tinignan mo lang siya na billboard alone. Pero, kunyari, kukumpare mo siya sa commercials and radio, Oo naman. payola, Oo naman. pagka-commercial, sir, di ba? 100,000 minuto pa lang. Tama. Wala pa yung production budget. And so, yeah. Tama. Lalo So, na po, lahat ng tao bumabiyahe naman talaga. So, talaga makikita yung produkto mo Tama. kung naka-billboard ka. Oo. Opo. Oo. On a side note, board secretary din ako nung advertising, Ad Standards Council. Ad standard, opo, Yung opo. ASC, no? So, ito naman yung nag-i-screen ng mga ads bago mo ipalabas sa iba't ibang medium. Oh, So, kung may gets. makikita kang advertisement na meron nakalagay sa ibaba, ASC ref number. Opo. Diba? Ayun, opo, nakita ko. Oo, so sa amin dumadaan yun. Ganun po. Sa lahat po ng ads yun. Like Sa lahat ng ads, sa buong Pilipinas. Lahat ng mga members namin dumadaan doon. Opo. Kasi, syempre, hindi ka naman pwede mag-advertise na kung ano lang gusto mong Opo, syempre sabihin. naman. Opo. Di ba? Sinabi mo, halimbawa, ito ang number one na sabon. Opo. Paano naging number one yan? Anong katibayan mo? At naging di ba? Opo. So yun. Dapat meron kang backup
na, Opo. bakit mo sinasabi yan? Standard body po, parang ganun. Oo. So kami yun na bago ka namin bigyan ng clearance, paaprubahan mo muna. Opo. O, di ba? At saka, nung araw, naging issue yung mga ibang billboard na naglalabas ng mga sexy na, Opo. diba? So, medyo nililimitahan natin Nililimatahan yun. na po ngayon. Oo, kasi syempre, maraming mga bata din na nakakakita Opo, totoo niyan, yun. no? Totoo yun. So, katulad yan, yung mga double meaning na mga, Opo. Ay, mga ganun po. di ba? Nauso nga rin Medyo- yun nung kailan eh. Opo. Oo, yung parang, ay, bastos ang ano. May ibig sabihin na bastos yan. Opo. Of course, kahit nasabihin, ay, hindi, malisyoso ka lang. Pero Opo. hindi, Hindi eh, pwede. alam mo namang, Kasi So- lahat ng tao yun eh. kailangan screen yun. Screen po. Opo. Kailangan dumaan yun sa Opo. ASC. Opo. So, Ang dami niyo po palang na position Oo. po sa iba't ibang organizations pa. baka karamihan lang naman sa advertising. Opo. Oo. Opo. I-share ko lang po pala, si Sir po is chairman din po ng OHAP. Yung OHAP po is Out of Home Ano po? Association of the Philippines. Siya po yung isa sa pinakamalaking association ng mga... Matagal, isa sa pinakamatagal na association ng advertising association. Sir, punta naman po tayo sa ano. Kasi nakita ko po, sa totoo lang sir, medyo chinek ko po yung social media nyo nung bago po to para konting stock lang po, para hindi joke lang. Sir, nakita ko po na may master's kayo sa business administration. And sa totoo lang po kasi, isa po sa pangarap ko yan, makapag-master's sa business ad sa sa AIM. Kaso mahal po kasi. Pero, sir, yun naman po, tanong ko po, ano po ba ang value ng formal education sa business? At saka, lalo na po, yung master's degree. Ano po yung naitulong niya sa buhay niyo po bilang negosyante? Okay. Alam mo, nung araw, ano ko ba sabihin? Kasi, nung araw walang social media eh, walang YouTube eh. Yes, opo. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing hindi na maganda magkaroon ng graduate degree, no? Kasi nung araw, syempre, pagka gusto mong Lumawak pa ako. tumaas o umangat yung career mo, di ba? Yes, Doon opo. ka naman, ganun yun eh. Umpisa ka sa mababa, di ba? Opo. Habang nagkakaedad ka, syempre, tumataas ang posisyon mo sa kumpanya. Anong araw, pag sinabi mo may MBA ka, Opo. doctorate degree ka, sa kumpanya, tinitignan yun. Opo. Di ba? Pero pagdating naman sa negosyo, syempre, baka nag-MBA ka o nag-doctorate ka, pero school bukol ka naman. Di ba? Lalo na, may kumpanya kayo. But Opo. in general, alam mo, marami ka talaga matututunan. Yes po. Nasa sa'yo na yan, paano mo siya i-apply eh. Opo. Oo, pero lalo na ngayon, no, kung talagang desidido kang matuto, talagang ang direksyon mo magkaroon ng negosyo or mapaganda ang career Mapalaki, opo. growth mo. Ang dami sa YouTube, di ba? Podcast. Opo, sabi mo totoo, nga, opo. So, ang dami mo matututunan. Kasi ako, naniniwala yung people skills talaga. People skills po talaga. Oo, no? people skills at yung, alam mo, dapat, yun nga, street smart ka. Eh, Di ba? Opo, opo. So, Pero yung street smart po, makukuha mo lang through experience talaga. Through Exposure, di ba? experience, Parang exactly. ganun po. pero yun na nga. Pero mapapabilis mo rin yan kung tuloy-tuloy May yung Pag-aaral. pag-aaral mo. Yes po. Diba? Talagang yun lang po talaga na parang wag ka lang tumigil sa pag-aaral, no? Maaring Oo. formal man, no? Informal. po. Informal. Opo, opo. So, yun. Siyempre, ang kaibahan lang, pag nag-aral ka sa eskwelahan, meron kang diploma, Opo. meron kang certification. So, yun. Pag Opo. nag-a-apply Tsaka ka ng structured siya, trabaho, sir. Opo. structured. Ipapakita mo. Pag, Opo. di ba? Na, ito, may MBA ka. Opo. Ano po kasi yan, may napanood po akong podcast din po yung si Sir, ano po, kapato yung pangalan, may-ari po ng ng Chooks to Go. Oo. Opo, parang sinabi niya po yun na kung meron mang isang bagay na pinaka-importanting nakakapag-contribute sa kanya kung bakit siya yumaman. Nung pinondohan daw po siya ng Pure Foods para mag-aral ng masters po sa AIM.
So parang dun daw po, after niyang mag-masters, talagang kung ang goal mo talaga is matuto, talagang parang after niya raw po sa masters, parang lahat na nang nangyayari sa negosyo, parang alam ko na, parang case study na namin dati yan. More or less, meron kang, Opo. meron Arsenal, kang ganun. background at meron kang ah, nakakatulong sa desisyon mo Yun na nga ito po ba eh. gagawin ko. Since napag-aralan mo na rin sa MBA or Opo. sa, 'di ba, kung saan ka man nag-aral ng masters mo. So, ma-apply mo talaga. Gets po, opo. Yun. Ilan Oo. taong kayo nung sa'yo nung nag-MBA kayo? Ako, 20. Hindi ako agad nag-MBA. 27. Ah, O pero 20, maaga po yun para sa, 26. Oo. Oo. opo. Sabi ko, dami kong pinasukan kung ano-ano. Hindi dahil mahilig ako mag-aral. Opo. Syempre, lahat naman, alam ko, sabi ko, may pupuntahan nito. Yes, opo. Ay, ganun nga po. Talagang yung ano mo ba na to invest on knowledge and experience Oo, po talaga oo. na yung titiwala ka na lang na kahit ngayon wala pang masyadong reward, parang titiwala ka na lang. Posible magbubunga naman siguro to eventually na. Opo. Di ba? Opo. Sir, ano naman po? Ayun po, ano naman po yung mga tips nyo para sa mga young dreamers na how to build wealth? Mm. Ako, importante sa akin, at my age, Opo. health is wealth. Totoo. No? So, anuhin mo yung pera mo kung may sakit ka na. Yeah, totoo. So, habang bata ka pa, alagaan mo na rin yung katawan mo. Opo. No, katulad yan, sabi mo, nagji-gym ka. Opo. No. Pareho tayo nagji-gym nung araw. Opo. Pero kasi nung araw, iba paniniwala ko. Pag nagji-gym ako, o kaya nag-jogging ako, pwede na ako uminom sa gabi. Di ba? Medyo ganun din eh. po ako. So, sinusunog mo yung alak mo para Opo. makainom ka uli ng kinagabihan. Ganun din po ako. But kidding aside, Opo. yun, mararamdaman mo yun pagka, pag nakakaedad ka na at wala kang exercise. Alam mo, Opo. maraming tao dyan na, may ibang tao dyan na hindi nag-exercise, puro trabaho lang ng trabaho. Opo. Di ba? Payaman ng payaman. Ang mayaman na, nagkasakit. Nung mayaman na, may sakit na. Yung inipon niya, pinanggastos Pinagpagamot niya lang para rin. paggamot. Totoo yan, sir. So, hindi naman sa lahat puro pera lang. Opo. So, importante. Kanya sabi ko nga minsan, alam mo, ang problema hindi nawawala eh. Opo. Pero minsan iniisip mo, ang laki-laki ng problema mo. Tapos may mababalitaan ka, yung kaibigan mo may sakit. Totoo po No? yun. Totoo po yun. Nagkaroon ng kidney failure. Nako, edi habang buhay niya nang dadalhin yun. Opo. So, biglang malilinawan ng pag-iisip mo na, teka lang, mas mabigat ang problema na itong Opo. kaibigan ko kaysa sa akin. Totoo yun. Oo, Change in diba? perspective po. Totoo yan. Oo. Meron po akong ito lang, itong taon lang din po na, syempre po, ano po yung Karina, binaha kami yung bahay. First time po yun Oo, nangyari sa diba? Valenzuela. So parang ako, down na down kasi dami po nasira. Tapos, after po, nung biglang nagulat ako yung high school friend ko po, naka-basketball ko lang last year, he passed away po dahil nagka-cancer po siya within 1 year lang. So sabi ko, yung pangarap niya, yung mga goals niya, yung pamilya niya, yung iniisip niya na plano niya bumuo ng pamilya, ganun lang natapos na parang, ako pinoproblema ko yung binaha sa akin, pero siya parang yun nga po yung perspective mo ba sa buhay na kailangan ko lang gawin lahat ng kailangan kong gawin ngayon kasi pwede siya matapos anytime. Tama. So, katulad niyan, sinabi mo, ang buhay natin, hindi mo rin masasabi kung kailan ka kukunin ni Lord. Opo. Tsaka yung sabi niyo po sa health, parang ang philosophy ko nga rin po dyan, like, ang vessel po ng soul and ng mind natin, yung katawan eh. So, kailangan mo siyang alagaan para rin healthy rin yung mga Oo. magiging decisions mo, di ba, sir? Totoo Opo. yun. Sir, ano naman po? Kung pupunta naman lang po tayo sa financial wealth naman po. Ano po ba yung mga may tuturo nyo? Wala naman masama kung gumastos ka, no? Lalo na para sa sarili mo. Nung araw, isa sa mga natutunan ko na you have to reward yourself. Okay? So, pag may achievement ka, may goal kang na-achieve, whether short-term goal, lalo na pag long-term goal, you really have to reward yourself. Yes, opo.
So, wag naman yung, let's say, yung buong kinita mo, binili mo rin pang reward sa sarili mo. So, kailangan, meron ka nga na itatabi. Opo. Para, ako ganun lang ang prinsipyo ko. Para may pang-reward, may tabi, parang... May savings ka, tapos, ano ba yung susunod mo na goal? Gawin mo uli yun. Opo. Di ba? Pero yun sir, yung na napansin ko rin po sa mga successful people, yung delayed gratification po ba? Na parang willing muna silang pagtrabahuhan muna, tsaka na nila yun yung reward, parang gano'n. Opo. Okay, ako, kailangan i-reward mo yung sarili mo. Opo. Sir, ano naman po, sir? Ano po ba yung, labas naman po tayo sa business world, sir. Ano naman po yung ibang hobbies nyo, labas sa pagnenegosyo naman, sir? Ano pa yung mga ibang activities nyo? Dati, ayun nga, sabi ko, nagtuturo ako ng scuba. Actually, hindi naman siya naging, nung una hobby. Siyempre, gusto ko yung nagda-dive, no? Tapos, sabi ko, ang bigat naman ng bisyo na to. So, Totoo. so naging instructor ako para habang nag-enjoy, Opo. kumikita rin at the Opo. same time. Saan, sir? Saan ba kayo kadalasang Sa Anilaw. Anila po. Pero nagdadala na din ako ng mga guest sa iba-ibang lugar. Sa Cebu, Davao. Bohol, Na-try ko dati sa lahat, Davao. oo. Masarap. Oo. So, parang na rin, naging tour operator sa Opo. scuba nga lang. Nag-ooperate na po kayo ng sa billboard niyan? Pinagsasabay ko Talagang yun. passion niya talaga, sir. Oo. Opo. Kasi it takes time din talaga. Oo. So, yun. Isa yun sa mga hobbies ko. Ayan, nung pandemic, drawing ng caricature. Ayun nga pa, nakita ko rin po sa ano. Kaya ko po dito kayo inaya sa Coffin Comics. Si pro artist po yung mga tao dito. Opo. Sir, ano po? Sa drawing po, as an artist po, kasi di ba parang meron tayo tinatawag sa pseudo-psychology man lang. Yung left and right brain ba? Yung isa analytical, yung isa yung creative. Yung sa inyo po, sa business po kasi, more on analytical. Tapos sa art po. So parang parehong sharp ang inyong left and right brain. Pero para sa inyo po ba, yung pag-drawing nyo po ba o yung artistry nyo, may naitutulong po ba siya o may contribution po ba siya sa career nyo naman po as an advertiser? Ganun? Siguro sa pagdating sa creatives, pagdating sa paggawa ng ad copy. Yeah. Ibig sabihin kung paano mo ilalabas yan sa billboard, di ba? Kailangan pa rin po Kailangan, ng artist. saan mo ba dapat ilagay ang picture ng isang tao, ang produkto. So, tapos sa color combination, siguro, ayun, nakakatulong yun. Opo. Oo nga. No. Pero ano sir, never kayo nag-formal study in arts? Ganun, wala kayong... Wala eh. Opo. Wala. Pero talagang hobby nyo lang mag-drawing ever since bata kayo? Hindi. Pandemic lang yun, sir? Pandemic lang yan. Oh! Oo. So, nung pandemic, hindi ka naman makakalabas. Opo. So, drawing. So, sabi ko dun sa anak ko, kasi yung anak ko maliit pa, yung pangalawa. Opo. Sabi ko, kawawa naman to, wala nang ginagawa. No? So, puro gadget, Social media. iPad. Oo. So, sabi ko, teka, mag-drawing ka. Gayahin mo yung mga ginagawa ko. Galing. So, dun lang. Banding nyo po palang magtatay yun. Opo. Oo. So, sabi ko, pwede pala ako mag-drawing. Kasi, nung una, simple-simple lang eh. Oo nga po. Tapos, ang dami ko nang kinokopya hanggat sa yung iba, nagagawa ko na ng mukha Wala ng na, opo. mga kaibigan ko. So, tinuloy-tuloy ko na. Ang galing, sir. Kasi, anong age kayo nun? Hindi, 4 years ago. Oh, grabe po. Kasi parang sa akin po, akala ko yung mga ganong skill, like kailangan bata mo siya natutunan. Tapos kayo po, natutunan yung mag-drawing. Like, Alam mo, sa totoo lang, ano din eh, nagulat din ako sa sarili ko. Pero kasi kami, meron na kaming, may lahi kami sa art. Opo, So, minsan nasa dugo rin talaga yun, sir. oo, yung pinsan ng dad ko, national artist siya. Oh, sino po? Napoleon Abueva. Oh, kilala pa. Oo. Kalahin niyo po pala si Napoleon Abueva. Opo. So, sculptor yun. Sculptor, National opo. artist. Siya po ba yung ano?
Yung sa UP, yung mga... Opo, si ano, yung Spolyarium po ba? Hindi, Spolyarium. Tawag dito yung ano po. Oblation pala. Spolyarium talaga. Hindi oblation. Ano ba? Pero marami siya dyan. Yung sa ano po ba? Yung Eternal Guidance, sa kanya po ba? Yes. Ay, sabi na, Yeah. siya nga yun sa Eternal yung malaking star po ng Eternal. Yun. Opo, artist po pala talaga. Kaya po pala naging madali sa inyo. Pero yun, guys, tignan nyo. At the age po ni Sir, nung pandemic lang, natuto pa siya. So, ibig sabihin, hindi po talaga, it's never too late to acquire a new skill, no? Oo, ako naniniwala sa ganun. Opo. So, ayun, ngayon, ibig sabihin, kasi no after pandemic, medyo, syempre, lumalabas ka na, hindi ka na nakakapag-drawing. So ngayon, once in a while, nakakapag-drawing pa. Sabi ko, hindi pa rin nawawala. Nandiyan pa rin. Tsaka maganda, ituloy talaga siya. Kasi, Oo. ano naman po, sir? Yung ano naman po, yung sa scuba diving, paano naman po niya, ano po yung meron sa scuba diving kung bakit kayo na-obsessed din sa pagda-dive? Ano po yung experience na nakukuha niyo dun? Bakit? Na-try niyo rin po mag-free diving, sir? Oo. Hindi, ang tawag namin dyan nung araw, snorkeling lang. Snorkeling na po. Oo. Ang free dive kasi, syempre, ngayon, makakababa ka. Opo, bababa ka ng... Breath hold yan eh. Yes, opo. So, bakit ako naengganyo? Opo. Sa Cebu. Kasi na-base ako ng Cebu for 6 months. Dahil doon sa furniture. Sa furniture. Opo, yung sinabi niyo noon, nag-import po kayo. So, na-base ako doon. Nagkaroon ako ng mga kaibigan doon na nag-snorkeling. Opo. So, sabi ko, katamad naman to. Okay. Paano sabi ko, magda-dive na lang ako. Opo. So, doon ako natuto. Tapos hanggat sa nagtuloy-tuloy na. Sir, ano naman po, sir? Malapit na rin tayo, sir, matapos. Ano po, ito naman po tanong, in general life naman po. Para po sa inyo, ano po ba yung may papayo nyo sa mga tao on how to build a happy and fulfilling life naman po? Alam mo, mahirap. Nasa tao yun eh. Kahit na... siguro sabihin natin contentment, no? Yes, contentment. No? Nasa mindset lang yan eh. It's all in the mind. At kung sa tingin mong hindi mo pa na-achieve lahat ng gusto mong gawin, Yes, opo. Yun po yung problema ko rin just minsan. move on. Continue. Strive harder to achieve your goal. Opo. No? Pero sabi ko nga, habang binabaybay mo yan at marating kung ano man yung sinet mo na goal, hindi may ibig sabihin na hindi ka masaya. Yes, opo. Hindi Yung ba? nga po, minsan yung saya, nandun pa sa proseso kaysa dun sa... Yes. Pag may na-achieve ka, minsan, sa 2 araw lang, tapos may gusto ka na naman gawin, parang... Oo. Totoo So, po. hindi laging paangat. So, minsan bigla kang lalagapak. minsan nangyayari yun. No? So, Pero minsan meaningful din po yun eh. No? oo. So, nung lumagapak ka, sabi mo, bakit naman ganun? Mabait naman ako. Marami naman akong ginawa. Ano ba ang mali? Opo, yun. So, ano lang yun eh. Tinatapik ka lang eh. Yes. No? Tinatapik Opo. ka lang ng Diyos. Ay, teka lang. Nakalimutan mo. Gets. Itong gawin na ito. May pinapaalala, May tinuturo lang pinapaalala. sa'yo. Opo, no? So, ikaw naman, syempre, iniisip mo, lahat tama ginawa mo. Opo. Di ba? Yung pala, di na nga. Opo. Binigyan ka ng pagsubok. Yun po. Sa totoo lang, sir, walang learning na tatalo sa sampal ng reality. No? Oo, sen. Opo. Kung naniniwala ka nga sa Diyos, no? Opo. So, ako, Katoliko. Yes po, opo. So, may lalo na marami din tayong pinagdaanan. Lalo na nung namatay yung Yes daddy po, ko. opo. So, ang daming dumating sa buhay na akala mo hindi mangyayari. Opo. Pero nangyari. No? Sabi, mapapaisip ka. Pero sabi ko nga,
walang mangyayari kung maisip ka lang ng isip eh. Kailangan gumawa ka ng action. Solusyon. Yan po yan. Kay Jimboy, yan natutunan ko. Kasi ako po, minsan anxious ako eh. Minsan, mas na-focus ako sa pagdedwell ng crisis, ng problema. Siya po yung lagi nag-aaral sa akin, boy, solusyon na lang problemahin natin. Tama. Opo. Oo, di ba? Ganun talaga eh. Tsaka so yung nakwento nyo na yung mga paglagpak, para sa akin, lang din siya. Siya yung nagbibigay ng pampaganda ng istorya ba yung gano'n? Di, at saka okay lang na magkamali ka na magkamali habang bata. Yes. Ano po? Kasi hindi ka matututo eh kung hindi ka magkamali. Mahirap. Opo yun. Eh, dami mong failures. Tapos hindi ka natututo. Paulit-ulit ka lang. Cycle lang ako po. So, kailangan matuto ka. Opo. Tsaka yung tapang din po talaga magkamali, no? At talaga importante Yes. po yun. Yung, May ibang tao, ang dami ng pagkakamaling nagawa, ayaw na sumubok ulit opo. para maging successful o Opo. para maabot, marating. Kung ano Inabanggit nyo nga po kanina yung resiliency, no? Talagang yung po, kung may ano man, napaka-importante po talaga yung Oo. hindi ka lang matibag talaga, no? Hindi, at saka alam nyo, ngayon nasasabi ko, napakaiksi ng buhay. Yes. Totoo po. Parang kailan lang, ilang taong ka na? 29 po. 29. Parang kailan lang ako 29. Opo. Yan yung mga kainitan ko ng scuba diving. Opo. Ha? Tapos, inom dito. Akala mo walang kamata? Yun. Ako wala namang pagsisisi. So, Opo. enjoy lang. Enjoy din. Opo. Enjoy lang. Sir, ano naman po? Punta naman po tayo ng onti sa parenthood naman po. Ano po ba yung philosophy nyo sa pagpapalaki naman po ng mga anak? Ako naman, pagdating dyan, kasi nung maliit ako, hindi ko naman itinatanggi na medyo school bukol tayo. Opo, ako rin, sir. So, nung maliit kasi ako, sports-minded ako eh. So, Sir, ano pong ang sports laro ko yung nung matanong ko lang? basketball. Basketball player din tayo, sir. Basketball, tapos table tennis. So, lahat Opo. ng mga pinasok ko, no? So, ang sinasabi ko sa mga anak ko, kung pwede, wag mo na munang gawin yung ginawa ko. Oo. No? Kasi ngayon, na-realize ko, importante yung magandang grades. Opo. Gets. Grades Opo. talaga. Kasi, yun ang tinitignan eh. Pag graduate mo, lalo na, ayaw mo magnegosyo, Opo. gusto mo magtrabaho sa Trabaho, magandang kumpanya, yun ang titignan nila. Opo. Tapos, yun na, yung people skills. People skill. Kailangan marunong ka makitungong, makihalubilo. So, yan ang lagi kong paalala sa kanila habang lumalaki sila. Opo. So, yung anak kong lalaki, nasa football. Yes, So, varsity siya ng football. Opo. So, bago siya mag-football, lagi kong pinipilit yun. Pinagbabasketball ko, pinagtitraining ko ng basketball. Kaya alam, balibag tae yung mga tira niya eh. So, Opo. sabi ko, parang walang pag-aasa. Opo. Football, alam niya lahat ng mga players. Opo. Pati mga patay na players, kilala niya. So, kakaiba yun. Opo. Sige, mag-football ka na lang. So, suporta lang. Opo. Tapos, sa grades, laging paalala, hindi pwedeng mababa. Opo. Hindi po yung na-realize ko dahil bilang nga po ako dati medyo school bukol din. Tapos nung nakita ko yung parang work ethic ba ng mga tropa ko na magaganda yung grades doon. Parang hindi lang siya yung, kasi yung sinasabi nila yung grades number lang yan eh. So parang it doesn't dictate your worth. Pero parang sa akin, hindi niya kaya dictate yung worth mo. Pero yung worth ng results na kaya mo ipakita, yun yung kayang Exactly. ipakita ng grades eh. Like, Oo. kaya ko magpakita ng good results. So parang kahit po hanggang magtrabaho ka na, yung expectation ng good results sa'yo, talagang nandun naman yun, kaya importante po siya. Hindi, importante in a sense kasi hindi naman magiging mataas ang grades mo kung hindi ka talaga nag-aral. Opo, Ibig totoo. sabihin natuto Yung ka mga dyan. pepeke yun eh. Hindi mo naman mapepeke yun eh. Totoo yun. Diba? Hindi mo naman Opo. binili sa recto yan eh. So, yun na nga. Sabi ko, yung people skills, ibig sabihin, People skills importante po talaga, pakikihalubilo sa tao. Totoo po Na yun. anuhin mo yung talino mo, anuhin Opo. mo yung
natutunan mo sa eskwelahan kung hindi ka marunong, 'di ba? Sabi mo nga, siyempre kung matalino ka, malamang boss ka, Opo. 'di ba? O kasi kung in-applyan mo sa kumpanya, hindi ka naman basta-basta kaya Opo. maganda grades mo, di tatanggapin ka nila as Opo. supervisor agad or Opo. management trainee. O so Totoo po hahawak ka yan. ng tao. Eh hindi ka marunong makitungo doon Opo. sa mga tao mo. Wala Hindi pa ka rin. rin magiging Opo. successful, 'di ba? Opo. People skills po talaga sa totoo Oo, lang. yun talaga. Kahit saan ka kahit saan ka pumunta. Opo. Sir, ito naman po, last question na po, sir. Sir, maraming salamat po talaga sa oras na binigay niyo. Dami ko po natutunan. Tsaka sobrang sarap niyo po kakwentuhan. Dami niyo pong alam na iba't ibang field po. Sir, narating niyo na nga po yung mga rurok ng tagumpay at iba't ibang tagumpay sa iba't ibang linya from sports to business and all. Sa ngayon po ba, at your age po, ano po yung mga further goals niyo pa sa buhay po? Ano po yung mga gusto niyo makamtan pa or magawa? Siguro, magandang kalusugan lang. Ayun po Ako, talaga, no? alam mo, ngayon, sa totoo lang, ang laki ng pasalamat ko at wala akong nararamdaman at wala akong mabigat na karamdaman. Totoo po. No, yun lang. Siyempre, yung mga anak ko, gusto ko makita makatapos. Opo. No? At hindi lang sa pansarili, siyempre, yung asawa ko, ibig Yes. sabihin, sa pamilya, Opo. magandang kalusugan lang. Kasi Talagang yun. pagka nakita mo, ikaw may experience ka, sabi mo nga, yung daddy mo na stroke, di Opo, ba? yun Kung nga po. makita mo, actually, kahit hindi na lang ako may Opo. makita ka na lang na may sakit, May sakit, sa pamilya opo. mo. Pati ikaw, apektado Opo, eh. mahirap siya. Opo. Di ba? Opo. So, ako, yun lang ang pinagdadasal ko. Opo. Health Na talaga. health lang. But of course, syempre, hindi mo na mahawak ang buhay mo. Sabi ko nga, ang pagsubok, hindi mo rin alam kung ano ibibigay sa ng Diyos. Di ba? Opo, totoo yan. Oo. So, thankful ako. Thankful ako. Kasi, Opo. alam mo, sa totoo lang ako, mag-55 na, no? Ang dami ko mga kaklase na may mga cancer. Sakit na, opo. No? So, sabi ko nga, kahit makatulong man lang, alam mo, ang mabigat dito, yung financial burden. Ito po, nasakit. Sa totoo lang. Kasi, sabihin mo na may ipon ka. Ang healthcare system natin dito sa Pilipinas, baba, no? Opo. Siyempre, hindi naman din tayo mayaman na bansa. Kumpara mo Opo. sa ibang bansa na pag nagka-cancer ka o pag Opo, nagkasakit sila ka na, ang state ang bahala sa iyo. oo, di ba? Libre ka sa pagamutan, libre ka ma-ospital. Dito sa atin, paano? Kahit nga sabihin mong may insurance ka, kulang. May health card ka kung nagtrabaho ka. Opo. Magkano lang ang binibigay ng Wala health card? po. 200,000. Mabigat. Ito lang po, hirap pagkasakit. Ito po, kasi po, 2 beses na na-stroke yung tatay ko no 2010 po, tsaka nung pandemic lang. Sa totoo lang po, 4 na araw ka lang sa ospital. Ay, Diyos ko, sa totoo lang yung gastusin. Parang, totoo yung health na, sir. Opo. So, yun yan, di ba? Ilang beses ka, nag-umpisa tayo mag-interview, sabi ko, Opo. magandang kalusugan lang, Opo, no? So, talagang alagaan magandang mo kalusugan. lang yan. Opo. Sir, ito pala, last na question na po. Ano naman po, paano nyo po gustong maalala ng mga tao pong nakasalumuhan nyo sa mundo? Siguro, ako gusto ko yung maalala nila ako na mabuting kaibigan at nakinig sa lahat ng problema nila. Kasi alam mo, ang kaibigan hindi naman lumalapit, 'di ba? Tinatawagan mo yung kaibigan mo para pagsabihan ng problema, Totoo po yun. no? So, ako, yung mga kaibigan ko tumatawag sa akin at gusto ko maalala na pinakinggan ko lahat ng problema nila. Opo. Ang sabihin, ganun lang naman yan eh. Opo. Hindi dahil matagal hindi kayo nagkita, Opo. tapos kwento ka, kung mas marami ka pang kwento kaya sa Totoo kaibigan. yan, sir. So, Sa totoo lang, sir, no, pagka may problema ang kaibigan, sa totoo lang, yung payo, second na lang, mas importante yung pakinggan mo talaga. pakinggan mo no? lang. Opo. No? Hindi mo na kailangan magsalita eh. Opo. So, yun. At saka dun sa mga, syempre, hindi naman lahat naging kaibigan mo. So, Opo. marami tayong hindi masyadong kaibigan. Opo.
No? So, alam naman nila yan kung sino. No? Kung Opo. mapapanood nila tong vlog na to, Opo. so wala naman ako masamang tinapay sa kanila. Baka Opo. sila lang din. Totoo yan. So, wala. Ganun lang talaga ang buhay. Opo, sir. Sir, ito pa, last na naisip ko na lang din para masulit na natin yung oras. Sir, kung sakali lang po, magkaroon na kayo ng mga apo in the future, like in 20 or 15 years, ano po yung mensahe niyong gusto iparating sa kanila? Na kung sakaling mapapanood po nila tong video na to in 20 or 30 years. 20? Ang taon na ako nun. Malamang buhay pa ako nun. Yes, opo. So, 74 kung 20 Opo. years. Sana, at kung wala na rin ako, at least, mapapanood nila. Although, marami naman akong video sa YouTube. Totoo, sir. So, ito, vlog naman ito, no? Opo. So, ayan, ako, lolo nyo, nandito, ini-interview ni Baste. So, sana may matutunan kayo dito sa interview, no? Hindi lang sa negosyo, pati sa buhay. Lalong-lalo na sa buhay. Totoo. Sir Daryl, maraming salamat po sa oras nyo. Sobrang laking opportunity po na nakakwentuhan ko kayo. Sir, ulitin po natin to pagka may time po. Oo naman. Thank Sir, you. maraming Thank salamat. you. Sir, maraming.